Hello mga sir. So magbibigay tayo ng konting tips sa pag-avail ng electric bike. So ano nga ba yung mga dapat nating alamin bago tayo mag-avail ng isang electric bike? So una, kailangan ah, malaman natin kung ano talaga yung gusto nating bilhin na electric bike. Siyempre, itry nating i-test drive or kung may mga kakilala kayo, may mga kaibigan kayo, i-test drive nyo yung isang e-bike na ah, gusto nyong i-avail para at the same time, ma-feel nyo na kung comfortable ba kayo or hindi. So, yun, para just in case na mag-a-avail kayo, alam nyo na at hindi kayo mahihirapan mag-avail ng electric bike or mamili ng isang electric bike. So, number 2, mga ka-e-bike. So, kailangan i-check natin kung matagal na bang seller ng electric bike yung pagbibilan natin. At the same time, meron din ba silang after sale service? Kasi sa ngayon, hindi naman lahat ng lugar merong service center ng electric bike na katulad na sa mga motor, kahit saan kayo mapunta, is meron talagang gumagawa ng electric bike. So, yun yung pangalawang kailangan yung tandaan at malaman bago kayo mag-avail ng isang electric bike. So, kailangan merong physical store yung pagbibilan nyo na malapit sa area ninyo. At meron talaga silang after-sale service at the same time, meron silang mga parts. Number 3, legit ba talaga yung pinagbibilan nyo ng electric bike? So, yun, dapat kailangan malaman natin kung talagang rehistrado ba sila na talagang nagsisell sila ng electric bike. Para just in case na magkaroon ng problema, meron kayong hahabulin. Mahirap kasi kapag through online lang kayo nag-avail at tapos nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng problema yung isang electric bike, wala na kayong hahabulin. So yun mga ka-e-bike, yun yung mga tips na kailangan nyong malaman at tandaan. So number 4. So kailangan mga ka-e-bike, check nyo rin yung mga reviews ng electric bike or ng isang dealer or ng isang store na pagbibilan ninyo ng electric bike. Kung maganda yung feedback. Siyempre, para at least sure kayo na hindi masasayang yung bibitawan yung pera kapag nag-avail kayo ng electric bike sa isang store. At the same time, mga ka-e-bike, hindi kayo mapapabayaan at hindi masasayang yung pera ninyo sa pag-avail ng electric bike kung meron talagang after-sale service at merong service center yung pagbibilan nyo ng electric bike. Dahil hindi rin naman biro yung bibitawan yung pera kapag nag-avail kayo ng isang electric bike. So, yun yung mga tips na dapat nyong tandaan at dapat nyong gawin bago kayo mag-avail ng isang electric bike. So, number 5 mga ka-e-bike, syempre, may warranty. At the same time, kagandahan doon, lifetime service. So, para sulit talaga yung bibitawan yung pera at nag-home service sila. Yun ang kagandahan doon. At hindi ganun kamahal yung sinisingin nila na home service. Kung along, for example, malapit lang sa area ninyo, hindi dapat ganun kamahal yung sinisingin nila sa labor para talagang makakatipid kayo. So, check nyo yung mga store na pagbibilan nyo, may mga physical store na malapit sa inyo, at the same time, talagang maalaga sa after-sale service at kompleto sa mga parts. Kasi yun yung pinaka-importante dyan mga ka-e-bike. Ang buhay ng e-bike, hindi pwedeng matenga ang battery ng napakatagal. Ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, hindi pwede. Dahil once na ginamit nyo na yan at series na yan, battery na yan, kailangan tuloy-tuloy ang gamit niyan. Hindi siya pwedeng matenga ng 1 linggo, 2 linggo. May possible na bumagsak yung voltage ng battery ng e-bike ninyo. So yun mga ka-e-bike, yun yung mga tips na dapat yung tandaan bago kayo mag-avail ng isang electric bike. So ayun. Maraming salamat and ride safe mga ka-e-bike.